Hello, Carwelos, mabuhay. This is Gay Salartaga and welcome back to my YouTube channel. At syempre nakita naman ninyo ang aking maganda at nagmamagandang mama sa Mama sa Brusas, kamusta ka? Anong ganap? Anong eksena at anong nararamdaman mo ngayon? Ayun, parang nag-iba na yung question mo. Aray ko, parang nagbago na yung question. Ay, go na. Okay, so syempre, magandang, maganda. Ulitin ko ulit, na-distract ako sa'yo. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, kita naman din yung fresh overload all the time. Maganda ako, lagi. So yun, sa isip at sa puso ko, maganda ako. Bahala kayo dyan. Walang kontra. So, syempre, ito bakasyon pa din. Dito lang ako sa bahay everyday. Pero lumalabas din naman ako kapag yung mga kaibigan ko nagpupunta dito. Kahapon minute ko yung friends ko na galing naman sa Australia. Oo. Yes. So, ewan ko ba, paborito nila pumunta dito sa Bangkok. Sabi nila gusto ko dito mag-retire. Gusto daw nila dito manirahan. Sabi ko, ako naman gusto ko nang umalis. So, hindi, kasi naman talaga ang Thailand naman talaga kasi Gaychel. Alam mo yon, napaka-tahimik ng buhay, walang pressure, tapos sarap ng mga pagkain, Walang mura. stress. May mga marites din ba dyan? Wala. So, yung mga kapitbahay ko kasi hindi ko sila kilala. Charot. Na-building na to, magsasampung taon na ako, ni isang kapitbahay wala akong kilala. Ganon. Grabe naman, dito Diyos ko, ang dami, rampant ang marites, Oo, nakakaloka. sa Pilipinas yan, parang isang araw pa lang kilala mo na ang buong kapitbahay ninyo. Dito, 10 taon ka na nag-i-stay pero hindi mo pa rin kilala yung mga kapitbahay ninyo. Ganon. Deadmahan lang ba dyan? Deadmahan lang ba pag nagkita? Stranger. Uso yun. Ang saklap naman pala. Hindi masyadong... Oo, ganun talaga sa Thailand. Ganun talaga yung dito, yung kultura nila dito. Hindi sila yung tipong pag nakita ka nila, hello, kamusta ka? Walang ganon. Walang ganon. Siguro magkakatinginan lang kayo tapos magkakangitian. Pero not to the point na parang alamin mo kung anong room siya or parang ano. Mamaya, syempre, safety first. Ganon lagi ang labanan. That's why naman pala. So, syempre, ang saya din pala siguro dyan kasi walang nangingialam. Parang gusto ko doon tuloy pumunta dyan at maninahan kasi walang nangingialam. Dito kasi maraming nangingialam. Hindi ko naman kamag-anak. Ganun talaga. Tapos kailan ba ang pasukan ko pa sa June? So sa Miss Universe Philippines, Mama Sam, wala pang pasok. Ha? Sa Miss Universe Philippines? Sa Miss Universe Philippines, baka meron na. Kasi ang start ng klase namin, I think May 15. Kaya lang hindi ko alam kung confirm akong papapasukin ng May 15. Kasi yung ibang school kasi siya, pinagtitipid sila ng budget nila. Papasukin mo na lang yan sa June. Yung ganon. Para yung kalahati ng buwan, correct na natin yun. Di ba nakakaloka? May mga ganyan din pala. Akala ko sa Pilipinas. Hindi, para sa susunod kung gusto nila akong i-extend pa kasi dapat ang pasok ay hanggang February lang. So, parang umabot ka ng March 15, ganon. So, kalahati ng buwan ng March. But ako naiintindihan ko naman kung gusto nila meron nung last year kasi ginawa nila sa akin, yung pag-start ng klase, pinapasok na nila ako. Pero may mga ganun director, mag-start ka na sa June, ganon. Pero yung director ko, hindi naman siya corrupt. Ganon. Okay, hindi naman natin pag-uusapan yung pagka-corrupt ng director. Ang national director kaya natin. Charot lang. Ang pag-uusapan talaga natin is all about Atisa Manalo kasi si Mama Sam ang perfect na makakapag-explain kung ano ang pwedeng, kung sino ang kakakatakutan ni Atisa, kung sino ano ang dapat gawin ni Atisa. Kaya si Mama Sam lang yung perfect kasi he knows about Atisa Manalo, he knows everything about Atisa Manalo. Syempre alam ko naman din, but syempre si Mama Sam yung perfect tandem na pag-usapan natin ang Di Atisa Manalo. First natin pag-usapan, Mama Sam, ano yung unang nasa isip mo na pwedeng ikaligwak ni Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines 2022?
Okay. So, siyempre maraming naghihintay niyan kung kailan siya maliligwak. Kasi feeling nila si Atisa Manalo ay wala lang, gano'n. Pero ang Mm. puwedeng ikaligwak dito ni Atisa Manalo siyempre yung kanyang destinasyon na hindi niya 'to destiny, gano'n. Kasi si Yeah. Atisa parang feeling ko, isa sa mga pinakamagandang profile sa lahat ng kandidata dito na lumalahok dito sa Miss Universe Yeah. Philippines. Yeah, I Aminin agree. natin yan o hindi, siyempre pagdating sa mundo ng pageantry ang pinag-uusapan dito. Bukod doon sa, sino ka ba or bukod doon sa ano ba ang natapos ng isang kandidata, siyempre tinitignan din nila kung well-experienced 'di ba 'to sa isang beauty pageant. And then Atisa Mm. Manalo, she competed na sa Miss International, 'di ba? So, kumbaga kung ipa-package natin ngayon, lalo na ngayon, uso ngayon yung, ay, 'di ba, nung last year nga, 'di ba, nagsisalihan sila Miss Puerto Rico na first runner-up sa supranational. Si nagsisalihan sa Miss Universe Si na naging Antonia Miss Volser. Supranational, 'di ba? Kumbaga kung Mm. iisipin mo, Atisa Manalo, isa 'to sa mga magandang package talaga sa ipadala sa Miss Universe. Pero Mm. depende 'yon kung destiny ba ni Atisa Manalo o hindi. So halimbawa Mama Sam, kung hindi siya natin naipasa, halimbawa hindi siya sumali sa Miss International, mare-recognize mo kaya si Atisa Manalo as one of the Miss Universe Philippines, or kung halimbawa hindi lang siya sumali doon at ngayon sumali siya, palagay mo si Atisa pa rin ba yung magiging front runner, or si Atisa pa rin ba yung one to beat? Okay. So tulad nga ng sinabi ko kanina, may nagtanong yan sa akin kanina sa live ko. Una, naalala ko dito, si Atisa Manalo, sino ba nakakakilala sa kanya sa Binibining Pilipinas? Nung sumali siya noong Mm. 2018, no one's Mm. know Atisa Manalo talaga. Pero kasi yung laban na yon, kung iisipin mo, ang caliber ng contestant doon, Catriona Gray, 'di ba? Michelle Pero Bumabaw. naitawid ni Atisa Manalo yung competition na yon at nakuha niya yung isa sa mga pinakamalaking corona doon sa Binibining Pilipinas noong 2018. Ayun nga yung Binibining Pilipinas International. Kung iisipin mo, pwede ilagay doon si Karen Gallman, pwede ilagay doon si Si Michelle Bumabaw, pwede ilagay doon kung si sino-sino pang ano mga si kandidata, di ba? During her Oo, time. yung yung sa Supra na napunta, Si magandang-maganda Ruston, yun. si Vicky Vicky Ruston. 'Di Russian, ba? yes, Oh, 'di ba? exactly. Na puwede din ilagay doon. Pero bakit si Atisa Manalo ang napili nila? At kasi nakita nila yung determinasyon ni Atisa Manalo. Nakita nila yung puso na meron ng isang Atisa Manalo. And for sure, kung baguhan dito si Atisa Manalo, maaaring hindi natin siya kilala, pero siguro naman magagandahan ka din sa kanya katulad ng nagandahan ka sa kanya noon. And Oh then my I gosh. think mapapansin mo pa rin ang isang Atisa Manalo because she is Atisa Manalo. And then I think kaya niya pa rin manalo ng Miss Universe Philippines kung ito ay nakatakda talaga para sa kanya. Yes, Mama Sam, at sabi ko nga, nung nakita ko si Atisa Manalo noong 2018, ay talagang grabe yung Diyosang bumaba sa lupa. Ganun siya ka-Diyosa, ang fresh niya, tapos ang puti-puti. Pero nung nakita ko nung Friday, grabe, ibang Atisa Manalo yung yung nakita ko. Atisa Manalo na matured, Atisa Manalo na hindi pa bebe, Atisa Manalo na hindi maputi, kumbaga tan na siya, kumbaga ibang Atisa Manalo na talaga yung nakita ko nung Friday at saka nung 2018 na sinubaybayan ko ang Binibining Pilipinas. Kaya feeling ko maraming nagtatanong din sa akin, pag hindi ba sumali si Miss Atisa Matalo sa international, mapapansin ko pa rin ba? Mapapansin ko pa rin siya dahil ang ganda ng personalidad, nakikipagkwentuhan siya sa amin. Hirap na siya sa mga papa-shout out. Kasi hindi lang si Mama Sham yung nagpa-video greetings marami. Kumbaga, at saka hindi niya yun memorize lahat, pero grabe yung patient niya sa amin, nila Rodel, kasi marami kaming pinagawa sa kanya. Mali-mali siya, sige ulitin natin yan, gusto ko mas better, lalong-lalo na kay Mama Sam, kasi siguro mga take 3 siya, kasi nga, hindi niya
hindi niya makompose yung sarili niya kung ano yung sasabihin niya sa'yo. Kaya ulitin natin, ayoko ng ganyan malaman ni Mama Sam na sabi niya na ang pangit ka magsalita. Ulitin, o di inulit, ganun siya ka-patient. Hindi siya yung sige lang kung ano lang dapat sabihin tapos okay na yun, mga ganun. Kaya natuwa ako sa kung anong meron si Atisa Manalo ngayon. Kaya Mama Sam, sa mga nakakalaban ngayon ni Atisa Manalo, bukod doon sa Destiny, ano pa, sino yung mga kakatakutan niya mga kandidata dito? Actually, 'di ba, isa si Atisa Manalo sa mga ginigiba dito sa Miss Universe Philippines na mga kandidata para sa akin. So, ewan ko para sa inyo. But syempre, tulad nga ng sinabi ko, Atisa Manalo, syempre hindi natin sure kung sa kanya na ba talaga ibibigay yung corona o siya talaga ang makakakuha kasi she's still competing talaga sa another girl. Pero ang maganda kasi kay Atisa Manalo, ipinapakita niya talaga yung best niya. Yung best niya talaga na parang sinasagad niya yung sarili niya, hindi yung trying hard yung dating, hindi yung parang pinipilit lang niya yung sarili niya, hindi yung nagpipretend siya, is real na talagang nakikita mo sa kanya. And then ramdam mo yung kanyang determinasyon, ramdam mo yung puso niya. But sabi ko nga, it's still competition, hindi natin masasabi kung siya nga ba talaga ang makakakuha ng corona ng Miss Universe. But ang nakikita ko, siguro mag-ingat siya sa mga kandidata katulad na lang ni Stacey Gabriel. Kasi si Stacey Gabriel, alam naman natin na iba din talaga ang kalibre dito sa competition. And you cannot underestimate yung kakayahan ni Stacey Gabriel. Eh yun doon na nga lang sa pasarela nila doon sa swimsuit challenge, di ba? Nagpasabog ng bongga-bongga. So isa yun sa mga tinitignan ko din na parang, oo, etong kandidatang to mapaglaro. So ingat siya dyan. And then I think Victoria Velasquez Vincent. Kasi Victoria Velasquez Vincent, she gave it all. Binigay niya na yung lahat. Pero kasi tulad din ng sinasabi ko, ang kalaban niya dito kay Victoria Velasquez Vincent, yung Destiny. Na kasi nag-work si Victoria eh. At sabi ko nga, wala na akong masabi kay Victoria. Ano na eh, kumbaga binigay niya na lahat. Lahat ng ini-expect mo, lahat ng hinihingi mo, ibinigay niya na. Pero sabi ko nga, may mga kahinaan din naman yung mga kandidata, so madadali niya rin yun doon. But mag-ingat siya kay Victoria kasi si Victoria isa sa mga parang nakikita ko na pwede talaga niya maka-last two standing dito. And then, of course, si Taguig, si Christine McCarry. Siyempre, iba pa din yung tindi, iba pa din yung beauty na ino-offer, at yung body na meron to na marami nga nagsasabi na pwede na to ipadala sa Mexico at na-amaze sila ng todo-todo. But kailangan ni Atisa tong ano din, kumbaga parang dapat matakot ka din dito. And then lalo na pareha sila ng profile, pareha silang first runner-up. Hindi mo alam, di ba? Andiyan din syempre si Miss Cebu na nakikita natin na iba din yung datingan. Maaaring silent lang, pero alam mo na isa dito sa mga tinik dito sa competition. And then, of course, nandiyan din si Iloilo. Si Iloilo na, alam mo yon, sobrang lakas, sobrang powerful. Oo. So, possible din na mag-uwi ng corona. So, hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi yung 52 na candidates na nagko-compete dito. Kasi yung 52 candidates na yon, possible talaga one of them maging tinig kay Atisa Manalo. Yun, thank you so much, Mama Sam. Pero sa latest na pasarela niya sa swimsuit challenge, satisfied ka ba? Of course not. Di ba sinabi ko naman sa inyo na naging honest din naman ako, yung opinion ko doon, napanood naman siguro niyo yung mga reaction ko, yung ano ko. Ako kasi yung tipong tao, very transparent ako. Pag natutuwa ako sa kandidata, pupurihin ko talaga yan ng bonggang-bongga. Pero pag hindi ako natutuwa, huwag kang mag-expect na maganda yung mga lalabas sa bibig ko. Yung kay Atisa Manalo, I think she nag-hold back siya sa kanyang mga galawan, or meron siyang binubuo sa sarili niya na ito yung gusto kong galaw, pero hindi niya pa makompos-kompos talaga na ng bonggang-bongga. So, yung kanyang signature walk, parang niluluto niya pa lang kung ano bang gagawin kong walk, kung ano ba yung attacking gagawin ko, paano ba ako magpo-project. Kasi kung iisipin mo, they
day by day, parang nag-i-improve naman siya at day by day nagpapakita siya ng galawan niya. Alam niya kung kailan niya ilalabas 'to, alam niya kung kailan niya ipapalo 'to, alam niya kung kailangan niya ng ano 'to, yung kumbaga idiin yung mga galawan ko dito. Parang gano'n yung naramdaman ko sa kanya. Kasi kung pupunta tayo doon sa Miss Glow, parang hindi ko alam kung sinadya niya lang ba yun o ayaw niya mag-perform doon ng bonggang-bongga. Kasi yung galaw niya talaga sobrang kung papansinin mo, limitado lang. Pero dito naman sa Aqua Boracay nila, yung galawan naman niya, nakita mo naman na good, detalyado, pero is not perfect. So, hintayin natin sa mga iba pang Susunod. challenge nila. Kung Kasi eto ba si may Atisa. totoong runway challenge silang magaganap. So, Oo. So, yun. So, Saka hindi, saka naalala ko din si Michelle D, marami tayong naging problema kay Michelle D during yung lumalaban siya, andiyan Aqua. si Yung Dr. Aqua din, Mama Lapia, Sam, kasi andiyan si natapilo na ano ano, siya. yung tipong nakulangan din tayo, yung mga posing niya hindi din buo. So, parang I compared na parang, okay kung si ano nga, 'di ba, gano'n yung naging problema, bakit tayo mamomroblema ng todo-todo kay Atisa, may ipinapakita naman na bongga naman. Ayan. Kung sa totoo lang, yung walk naman ni Atisay walang problema, yung post lang niya talaga ay hindi stable, kasi nga magalaw. So yun lang naman yung iniisip ko. Napanood mo ba, Mama Sam, yung recent interview niya sa Sultan Kudarat kahapon? Actually, hindi pa. Pero may mga nasilip Grabe. akong video kung paano siya sumagot. I think Atisa Manalo, the way she answered her question is galing sa heart niya Mm. at saka Mm. sa experience niya. Mhm. Ayan, natuwa talaga ako dahil hindi mo napanood. Ako na lang magkwento kasi napanood ko yung buong interview. Natuwa ako sa kanya kasi siguro yung mga banat ng mga tao na nakatingin sa taas, walang sustansya sumagot, pero pinatunayan niya doon sa press con sa Sulcan Kudarat na amazing siya sumagot. Talagang nabilib talaga yung mga tao sa kanya. Talagang sinagot niya with passion, sinagot niya with authenticity. Grabe, ang natuwa ako, promise. Ganun din si Miss Cebu. But si Atisa ang pag-uusapan natin ngayon. Natuwa talaga ako ng bonggang-bongga. Siguro naman matatapos ng mga haka-haka ng mga tao na hindi niya kayang sumagot. O di ba? Kasi siguro sa mga nakaraang mga interview niya sa mga ibang vlogger o sa mga ibang press, hindi kayo satisfy. Siguro naman masatisfy na kayo ngayon doon sa interview niya sa Sultan Kudarat. Mama Sam, ano yung nakikita mo sa kay Atisa Manalo na kaya niya bang halimbawa pag manalo na siya sa Miss Universe Philippines, kaya ba niyang maipanalo ang Pilipinas sa Miss Universe or wala pa? Actually, iba kasing usapan yan. Sa totoo lang, kung pag-uusapan natin yung Miss Universe, kahit na Miss Universe, makuha ang corona ng Miss Universe. Kahit hindi si Atisa ang manalo, halimbawa Victoria Velasquez Vincent ang manalo, hindi natin masasabi na kaya niyang masungkit ang corona. Kasi parang feeling ko sa kanilang lahat, talagang kailangan nila ng matinding paghahanda para sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines. Para sa akin, ang kandidata dito sa national pageant, nakikita mo na kung sino ang sinasagad ang sarili, kung sino ang nagpapakita ng mga styling, at kung sino yung wala nang ibubuga ang styling na hanggang dyan na lang. Yung mga kandidata na parang paulit-ulit mo na lang nakikita yung styling nila na yun at yun at yun, ayun yung matakot ka kapag dinala mo siya sa international pageant. Kasi kung dito pa lang sa national pageant, wala ka nang makita sa kanya, what if pa kaya pag sa Miss Universe na? Ano pa ang isasagad niya? Diba? Yeah. Number 2, yung mga kandidata na sagad na, yung mga ipinapakita, anong styling ang ine-expect mo at anong transformation ang ine-expect mo pag dinala sila sa Miss Universe? Transformation sa akin pagdating sa international pageant is a very important talaga sa kandidata. Why? Kasi doon yung pasabog, doon yung ipapakita nila na parang yung transform talaga na bilang isang kalibreng kandidata. And I think, kung tinatanong mo ako, at Lisa Manalo, kaya niya bang manalo sa Miss Universe? Kaya niyang manalo? Oo. Bakit ko nasasabi?
Kasi kung sa Miss International nga na kaya niyang mag-first runner-up, bakit naman dito sa Miss Universe hindi? Lalo na may experience na siya before. Alam niya kung ano ang experience sa international pageant. Alam niya kung paano yung kalibre ng mga kandidata. Oh, Mama Sam, international at Miss Universe is a different. But sa kapasidad ni Atisa Manalo kung paano niya piniprepare yung sarili niya sa isang bagay, I think wala akong dapat pagdudahan sa kanya. I think she's a good player. Kung hindi man siya nakatakda na maging Miss Universe, malalaman natin yan kung siya ang mananalo dito at kung ano ang ataking gagawin niya. So, lahat tayo ay nag-iisip, kaya ba niya o hindi, mananalo ba yan o hindi. Lahat yan nasa isip natin eh. Pero kasi, siguro doon ako kakapit sa nagulat ka nga naging first runner-up siya sa Miss International. Yeah. Dahil ka talaga, Mo pa ba? Mhm. oo. Kumbaga yung credential na meron siya ay hindi na questionable at hindi yun gawa-gawa lang kasi ang hirap na tumuntong doon sa Miss International kahit marami tayong winner, Yes. mahirap tumungtong. Sa Kasi dami na natin pinadalang mga girls sa Miss International, yes, lagi tayo napapasok sa semifinals, pero bihira tayong mag-runners up, bihira tayong maka-first runner-up, and then I think ang naka-first runner-up lang ay si Atisa Manalo. yes, parang siya lang. Wala nang iba, siya lang nag-iisang first runner-up na galing sa Pilipinas. Kaya the first runner-up itself sa Miss International ay malaki talagang malaking alas, malaking credential ang merong hinahawakan doon kay Atisa. Palagay mo Saka Mama hindi Sam lang sa Hazel. Imaginein mo, sa batch niya sa Binibining Pilipinas, 2 barkada niya, dikit siya. Karen Gallman, naging Miss Intercontinental, Catriona Gray, naging Miss Universe during her time. And then, kumbaga, yung vibes ba, yung experience neto, yung dream mo, tawag dito, yung encouragement, ay gusto ko rin maging ganyan. So, nandoon. Tapos, pagdating sa Miss International, nasa paligid niya yung winner. Tapos pagdating sa Pilipinas, nasa paligid niya si Catriona Gray, winner din. Kumbaga parang alam niya yung encouragement ko ano yung kailangan niyang gawin at idagdag. And then sa pagtatrabaho ni Atisa Manalo, nakita mo naman, tinatrabaho niya talaga. Sabi ko nga, ayun yung maganda. And experience niya mag-judge ng girl, alam niya kung paano i-judge yung sarili niya ngayon dito sa competition na Miss Universe Philippines. correct. Kasi mas marami siyang experience na maging judge. Kasi every Di ba time sinabi nga niya sa interview niya doon sa Sultan Kudarat na parang bago siya sumalang sa Miss Universe Philippines, so na-experience niya mag-judge ng girl. So alam niya kung ano yung hinahanap and then yun yung ina-apply niya ngayon sa sarili niya na tama naman yun. yeah, at yun ako natutuwa kasi naisip niya yun na nandoon mismo sa Sultan Kudarat nakapag-judge siya para na pumili ng Miss Sultan Kudarat. So grabe yung yung humility, grabe yung na bumabalik siya doon sa part na yun na hindi porket judge na siya, empowered na siya. Naging judge siya at matututo siya doon para i-apply dito sa Miss Universe Philippines. Pero ngayon Mama Sam, yung era kasi ngayon ni JKN at saka ni Raul Rucha plus si Osmel Soza, palagay mo magugustuhan siya? Or magiging siya kaya ang talagang mabibitan ng mga tao sa Mexico, lalong-lalo na mga Latin country? Palagay mo Atisa is the best talaga to represent the Philippines ngayong 2024? Yung nakita mo si Atisa Manalo nung first time, na unang-una mo siyang nakita, ano ang pumasok sa utak mo? Nung nakita ko si Atisa nung 2018, ang sinabi ko, ala, may kalaban si Catriona. Okay. May kalaban. Okay. So, Ganon talaga yung una kong ngayon, naisip. nakita mo uli siya nung 2023. Yung first day, yung first time na nag-meet yung mga mata ninyo, ano ang naging reaction mo uli? Super happy kasi nung first time na nag-meet yung mata namin, kumaway siya sa akin, ngumiti siya sa akin kahit kausap ko pa si Miss Talisay.
So Okay. kumbaga, Hindi, yung ano, ang gusto kong malaman sa'yo, yung expression mo sa beauty niya. iba. Iba na siya ngayon kaysa noon. Ang layo Hindi, baga I mean, kumbaga, ano yung wow, eksaktong napapagano'n talaga. okay, napawaw ka. Um, So, kung mm. dadalhin mo siya kay Raul at saka kay Kunan, kung ano yung na-expression mo, ayun din yung magiging expression sa kanya ng mga tao doon sa Mexico at etong organization na 'to. Yun yung importante doon sa pageant na 'to. Kung ano yung reaction mo doon sa isang girl nung unang-una mo siyang nakita, kung napawaw ka sa kanya na parang, "Uy, ang diyosa naman nito." Ganun din yung mararamdaman nila. Siguro 'di ba, and hopefully mag-manifest nga talaga na gano'n. If ever man, kung si Atisa manalo yung, makoronahan sa Miss Universe Philippines. Pero ano pa yung yung gusto mong makitang improvement? Siyempre nag-e-expect tayo, 'di Atisa manalo 'to, maraming ma-experience. Ano pa yung gusto mong makita sa kanya na hindi pa Of niya course, nagagawa so galawang Miss far? Universe, gano'n. Yung Hmm. ibigay mo sa amin yung galawang Miss Universe. But for me, kasi ako kasi, bihira akong mag-trust, sa isang girl, sa isang tao. Hindi ako basta-basta nagtitiwala. Siguro 'pag una kitang meet dedma ako, wala akong mga ano-ano sa utak ko. Kumbaga virgin, bago, parang it's depend yun sa actions mo kasi. Ako kasi nagbe-base kasi ako sa galaw ng tao. Halimbawa, nakilala kita, tapos parang, okay, mabait ka, nice ka, pero later nadi-discover ko parang iba yung lumalabas sa bibig niya, sa ina-actions niya. So, napapa-question ako ng gano'n and then doon na mag-start yung investigation ko. Ano bang klaseng tao 'to? So, yon. So, Hmm. gano'n din siyempre yung kay Atisa. Nung nag-start si Atisa, to be honest, noong 2018, hindi ko naman favorite siya. Pero kasi since nananalo siya ng first runner-up sa Miss International, humanga talaga ako doon sa dekalibreng ipinakita niya na parang, wow, nakakahanga, nakaka-proud. Bilang Pilipino, talagang isa ako sa mga natuwa noong 2018 sa Miss International at proud na proud ako, oy, nag-first runner-up kami. Plus yung sinabi ni Atisa Manalo, kung sinagad ko pa ang sarili ko, di sana ako ang Miss International. So, ibig sabihin, aware siya na kulang yung ipinakita niya. And then, parang Yeah. yung lumaban siya ngayon dito sa sa Miss Universe Philippines, kahit naman noon na hindi pa siya lumalaban, ang sabi ko sa sarili ko, pag lumaban ang isang Atisa Manalo, I think gagawin niya yung lahat ng makakaya niya because hindi siya basta-basta klaseng tao na dedma lang, na sasali lang ako diyan, tignan ko lang, try ko lang. Wala siyang gano'n, eh. She work hard and determination. And then ngayon lumalaban siya ngayon dito, wala akong expectation sa kanya kasi, parang alam ko na gagawin niya yung lahat ng makakaya, masungkit lang niya yung corona. Yung trust ko, imagine mo from day one until now, kahit nakikita ko yung galaw ni Victoria Velasquez Vincent, okay, ganito, I never changed my candidates who's in the top one because she is the top one until now. So yung trust ko kasi sa kanya, never ko pinagdudahan. Never ako nagdalawang isip sa isang Atisa Manalo. Why? Kasi na-prove niya na sa atin to minsan. At wala siyang dapat i-prove sa atin ngayon, kundi magtiwala ka sa isang Atisa Manalo. Ayan, Yun. thank you so much Mama Sam. Pero, dahil lagi sabi niya sa'kin manonood na daw siya ng vlog ko. Pero hindi siya nanonood ng vlog ko, sabi naman niya yung sa'kin pranangka niya ako. Pero nanonood siya sa'yo. Ano yung message mo sa kanya, sa journey niya dito sa Miss Universe Philippines? Good luck and God bless. Do your Yung best. yung yung kaya niyang i-improve as para maipanalo niya yung corona? Wala kasi akong maidagdag sa kanya, kasi una sa lahat sabi ko nga, siya ang nakakaalam nun kung paano siya mananalo dito, hindi naman ako. Mm. Pero kasi yung galawan na ipinapakita niya, sa tuwing nagpapakita siya ng mga bawat labas niya, I'm contented and I'm so proud na nagagawa niya yun kasi hindi naman siya natutulog. Hindi siya tulog-tulog na kandidata. Kaya go it. Kumbaga parang tulad din ng sinabi ko, destiny ba ni Atisa Manalo maging Miss Universe Philippines? Ayun yun.
Pero yung sasabihin mo sa akin na parang ano pa ba yung idadagdag ni Atisa Manalo, alam niya yon kasi matalino siyang tao. At alam niya yon kasi alam niya kung ano yung nilalabanan niya dito. Wala akong idadagdag kay Atisa Manalo para lang i-improve niya or what. Siguro mag-ingat na lang siya sa mga kalaban niya. And dapat alam niya yung play niya dito. And I think alam niya. So wala akong dapat ika-worry. Kasi buo yung tiwala ko. So masisira lang, Ayan. mababasag tong tiwala ko. Actually, kahit nga matalo siya dito, parang ang sasabihin ko, ang ending ay hindi niya destiny to. Kasi ginawa niya yung best Ayan. niya. Kasi mag-aano ako, siguro kung ang tinanong mo sa akin, kay Christy mag-carry, ano yung dapat niya idagdag? Yung mga ganon. Kay ayun, doon ako magdadagdag sa kanila. Kasi sabi ko nga, Victoria Velasquez, minsan wala na akong itadagdag. It's about destiny. Kahit kay Alexi Brooks, wala akong sasabihin na kasi nasabi ko na. Nasabi ko na yung mga dapat kong sabihin. And I think ang ipinapakita nila dito, ang nilalaban nila dito, yung eto. And tignan natin kung magsasucess sila dyan o hindi. Yung kay Atisa Manalo, it's about destiny. Kung talagang destiny niya to, sa kanya mapupunta. Ngayon, yung mga kulang na nakikita natin, ayun yung i-improve mo before you go to the Miss Universe. So, yun. Kasi ganun nangyari kay Michelle D. Lahat naman nung ipinakita ni Michelle D dito sa Miss Universe Philippines, hindi naman Kulang. ganun kapalo. Pero, Mhm. yung lumaban na siya sa Miss Universe, ayun yung pinaghandaan niya. And I think good job yung ginagawa ni Atisa na ang dapat mo lang siguraduhin yung safe ka makapasok sa semifinals, marating mo yung top 5, and then pagdating sa top 5, doon mo itodo kung paano mo susungkitin yung corona. And I think yung mga interview na naririnig natin sa kanya, marunong sumagot, may puso. And ngayon, lalo na ngayon, napanood ko yung PET. So parang ang akin, ang dating na sa akin, I think it's Atisa Manalo na to. Yung ganon. So Ayan. ngayon, after all, so kung ano man yung mga dapat niyang i-improve pa, kung ano pa yung mga kulang niya, ayun yung ihanda niya yung sarili niya for the Miss Universe. So, kaya niya na yun. So, sabi ko nga sa Miss International nga, nakita ko naman sa Binibini, ganito siya. Tapos bigla po dito sa Miss International, umataka siya ng ganito. And then nag-first runner-up siya. Eh, malay mo, pagdating dito, Miss Universe. So, who knows? Oh. Di ba? I'm so excited talaga sa journey ni Atisa kasi nung nakausap ko siya ay masayang-masaya siya. Tapos sabi niya sa akin, alam mo Geisel, sabi niya, kung ano, kung sakali man na kasi tinanong ko siya, "Ano yung masasabi mo sa mga basher?" Sabi niya, "Wala na akong magagawa yun sa kanila." Sabi niya, "Ang tanging magagawa ko lang ay yung bantayan yung sarili ko na hindi ako magkamali. Bantayan yung sarili ko para i-improve at bantayan yung sarili niya para manalo." At wala akong pakialam doon sa mga taong hindi nagta-trust sa kanya. At nakita naman natin 'di ba, trust na trust tayo ikaw sa kanya. Kaya yun, natutuwa ko kay Ate si very ano kasi siya, very accommodating at masarap kausap. Same as Alexi Brooks and the other candidate girls na nakausap ko. Kaya ayun, grabe good luck. Good luck kay Atisa lalo na sa mga next mga challenges niya. So ano mo, message mo na lang sa kanya Mama Sam, yung na kung anong Ano, ano, kasi ano? yung message mo na lang sa kanya bilang Mama Sam. Good luck and congratulations. Ayun lang. Yeah. Wala kasi akong masabi kasi parang feeling ko, I'm still waiting kung ano yung magiging result. And then, sa nakikita kong galawan niya kasi, nakikita ko naman yung tagumpay niya. And then, syempre, hindi madali yung pinagdadaanan niya and wag niyang pababayaan yung sarili niya. And I hope na bring home the crown. Ganon. So, yun lang. Yes. Kasi wala akong masabi. Kasi, ah, ayaw mo naman kalibibig lang. So, wala, blackout ako eh. Kasi yan. And then, siguro ano lang, siguro ang masasabi ko kay Atisa, keep fighting. Kaya mo yan. Yes, tama. Tapos enjoy the journey. Tapos i-enjoy yung sisterhood, o 'di ba? Ini-enjoy Maraming naman niya, nakikita ko naman na ini-enjoy niya mm. talaga yung pageant. And then, andoon lang siya, na-focus lang siya. So, yun. Ayan. Thank you so much Mama sa napag-usapan natin ngayon si D. Atisa Manalo. Siyempre, bibihira lang kasi yung ano, yung mga
tao na pwedeng makakakilala talaga ng lubusan kay Atisa kung ano yung kanyang experiences at kung yung struggles niya sa pageantry. Ikaw lang, kaya gusto ko ikaw yung makausap ko about Atisa Manalo. At syempre, doon naman sa ibang kandidata, tingnan natin makausap yung mga iba nating kaibigan kung sino man yung mga bet nila. But thank you Mama Sam sa pagpaunlak sa aking imbitasyon ngayon sa iyo at magpag-usapan natin yung Atisa Manalo ng Quezon Province. And hopefully You're Atisa Manalo, welcome. yes, at hopefully si Atisa Manalo ang the next Miss Universe Philippines. Oh, di I ba? hope so. Panalo. Yes, yes. Dapat yan, Maraming hindi salamat siya Mama kayo naman, Sam. sa nakikita ko talaga, parang I think siya 'to. Ewan ko, hindi ko alam. Unfair sa ibang kandidata, pero yun talaga yung nararamdaman ko. Ewan ko, bakit? Kasi siguro yung tiwala. Oo, yung tiwala at nakita mo kasi yung kung paano siya nakita kasi Buo. natin kung paano nahubog ng pageantry. That's why siguro na yung tiwala natin sa kanya ay talagang buong-buo pa rin talaga. And thank you so much Mama Sam, and ano pa ang iyong sabihin? Plug your channel and everything, ano yung Facebook ng bonggang-bongga. Of course, please follow my YouTube channel, Sam Brusas Crown, and then of course Samsam TV and Mama Sam Vlog. So everyday po nag-upload ako doon. Everyday po active po yung tatlong channel na yon. And then of course sa aking, syempre alam nyo na, money. And then of course totoo yun. So yun. And then of course sa aking Facebook, Brusas Sam. So paki-follow na lang po. Aking TikTok, Sam Brusas. And then of course Instagram, Sam Brusas. Sam So Brutal. yun. So yun. Ayan, thank you And then so of much. course, huwag nyo rin po kalimutan mag-subscribe kay Jing Ortega sa kanyang Facebook. And then of course, YouTube channel. And congratulations sa'yo, Gazel. Grabe. You have a 15,000 subscribers. So naalala ko Yeah. yung nag-i-start ako noon na nag-start ako sa 1,000, tapos naging 3,000, naging 5,000, and then ngayon, magpi-50,000 na. So, magiging ganun ka din. And then, keep So excited. going. Keep going, Gazel. Isa kang magaling. And then, good luck. Good luck sa atin. Yes, good luck sa atin Mama Sam, at saka iwas-iwasan nating pumasok sa basta sa mga toxic toxic sa ating industriya ng bonggang-bongga. Okay, so ako naman may sasabihin diyan. Ang industriyang 'to ay sa totoo lang, minsan ay magulo, minsan ay toxic, minsan ay masaya. So, parang showbiz lang. Pero kasi, depende na yun sa'yo kung paano mo poprotektahan ang sarili mo, paano mo aalagaan ang sarili mo, and then focus. Focus sa sarili mo. Marami kasing mga nakatingin sa'yo. Maraming experience ko 'to. Maraming mga lumalapit, "Mama Sam, Mama Sam, Mama Sam." Okay. So, pero ang natutunan ko lang dito overall is take care of yourself. Kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari in the future. So better sa mga gustong maging vlogger, eto hindi nyo kailangan ang Gazel Ortega, hindi nyo kailangan ang Mama Sam. Ang kailangan ninyo is magsikap kayo na paano kayo makikilala unti-unti, paano magkakaroon kayo ng sarili nyong pangalan. Hindi nyo kailangan dumikit sa isang Gazel Ortega o sa Mama Sam or kay RJ o kung kanino man vlogger. Bilang vlogger kasi ako, nag-start lang ako na wala naman nakakakilala sa akin. Bago ako nakilala ni Gazel, bago ako nakilala ng mga angels ko at kung sino man, ayun ay sariling sikap na ang kakampi ko ay Diyos. Ipinagdasal ko po yun ng bonggang-bongga. Sabi ko, kung ibibigay niyo to sa akin, gusto ko po, sana po may napapasaya ako, sana po na-inspired ko yung iba, at higit sa lahat po, sana po may matulungan ako. And then, dinasal ko yun, totoo Gazel, before I start. And then, maraming mga basher, maraming mga lahat yon pinaghirapan ko yon, pinag-anuhan ko bago ko ipakilala ang sarili ko, bago ako makilala ng ibang mga vlogger. So, alam nila yung hirap ko na pinagdaanan. So, na-inspired ako sa ibang vlogger pero hindi naman ko sila ginaya.
Oo, Yeah. nandoon ako sa sarili kong sikap. Hindi ako nagpunta kay Batman, hindi ako nagpunta kay Robin, as in sariling sikap lang. So, kung gusto mo maging vlogger, mag-start ka sa buto na itanim mo sa sa lupa. And then unti-unti yan, magbubunga yan. Huwag kang magmadali. Take it easy. Take it easy. Mm. Step by Parang step. sa akin lang, Mhm. 'di ba? Kasi Dahan-dahan. kapag gusto mo kasi kapag dumikit ka na kay Batman, parang may ginamit ka ng tao nun para makilala ka lang. So, iwasan natin yon para maiwasan natin yung mga conflict. So, ako, lagi kong sinasabi talaga, motivation ko 'to sa sarili ko. Wala akong pakialam sa iba, hindi ko pinapanood yung iba kasi ang katwiran ko naman doon, kailangan kasi yung branding ko ma-push ko siya ng gano'n. Kumbaga kung sino yung Mama Sam, si Mama Sam, dapat yun yung makilala yung Mama Sam. Hindi yung dahil, ay gusto ko kasi yung ginagawa ni Batman, gusto ko yung ginagawa ni Robin, gusto ko yung ginagawa ni ganito. So dapat ako siya. So yon. Kasi Yes. ayun yung pinapanood nyo sa akin kung sino ako. Ganon. Kung halimbawa, minsan nagkakanta mali ako. Brand ko yun eh. Ako yun eh. So yun. Ayan, ayun. Thank you so much, Ma'am Sam. Sana sa mga nanonood ngayon maliwanagan sa mga nangyayari sa buhay-buhay natin. Maraming salamat, Mama Sam Keep again. going lang, Yeah. Kaysel. Thank And you then so malayo much. na narating mo, Kaysel. Ang layo-layo Yes, na. for So, 2 years and 3 months. Oh, kung 'di ba? mag-start tayo noon, ayun, naalala ko yung sinabi mo, "Mama Sam, ayoko talaga, ayoko talaga." Eh, kung hindi mo ako sinunod nun, eh, di wala ka ngayon. Oo nga. As in parang nakita ni Mama Sap talagang siya talaga yung sugo ng Diyos na, hoy, siya talaga yung yung paraan, daan na mawawalan ka ng trabaho, kailangan mong at tama nga siya, nawalan ako ng Kasi nawalan nga naranasan siya ko ng yun. trabaho kung hindi ako Naranasan nagtiwala sa ko. kanya. Pero Kung hindi ako Kaysel, nagtiwala. lahat ng Mm. ginagawa mo diyan, it's all about you na. Hindi yan yung dahil kay Mm. Mama Sam, dahil kay ano. Sa sariling sikap mo yon. Andito lang kami, Kaysel, nakasuporta sa'yo, lagi mong tandaan yan. Andito kami sa lahat ng laban mo. And then, syempre, kung lalaki ka ng todo-todo, kami ang unang-unang magiging masaya. And then, of course, mas gusto ko sama-sama tayo. Ingatan mo yung reputasyon na meron ka. Ingatan mo kung ano yung meron ka ngayon. At kaya mo tong laban na to. Yes, thank you, Mama Sam. Alam kong kakayanin kasi medyo mahirap siya, pero kinaya, 'di ba? Kinaya talaga kasi yung nag-umpisa talaga ako as in 2000, wala akong alam at lahat 'yun ay natutunan ko lang kay Mama Sam. Kaya 'yun yung pinagpasalamat ko talaga ng bonggang-bongga sa kanya. Saka ano, Pero Kaysel, meron ka naman potential ka naman, eh. Kasi ikaw naman mm, kasi yung lahat ng opinion na nanggagaling diyan na lumalabas sa bibig mo is from your mind. Hindi mo mind naman at siya saka kinopian ng puso. kung kanino. At hindi mo kailangan Yes. magsuot ng wig para panoorin nila. Hindi mo kailangan gawing katawa-tawa ang sarili mo para lang no need because you are Gaisel Ortega already. So, yon. Yes. Kasi yung mga nanonood sa'yo, ang pinapanood nila sa'yo yung komentary mo, hindi naman yung Mm. itsura mo, hindi naman yung Yeah. ikaw. So wag mong gawing clown yung sarili mo dito. So yung kay Mama Sam, kaya ko lang naman ginagawa yung wig-wig na yun dahil Mama Sam nga, di ba? So doon ako nagpakilala bilang maiba kasi may sambrutas na ako. Pero since na nakikita ko na siya kung saan-saan, ayoko na. Yun gano'n. Nakakaloka. There you go, guys. Salamat at baka saan pa mapunta ang aming usapan ng bonggang-bongga. Maraming salamat ulit, Mama Sam. This has been Gaisel Ortega together with Mama Sam Bruzas, my trainer, everything, my inspiration, my idol. Maraming salamat sa suporta. Paalam.